Hello po. Ang topic natin ngayon ay Where is your destiny? Oo nga no, where is your destiny? Ay, basahin ko lang po. Sabi sa scriptures, ayon sa Biblia, script teachers that humans are created with the ability to make moral choices, and that we are responsible for those choices. Therefore, our destiny depends upon we live in harmony with God, following His moral teaching. It is our responsibility to decide our destiny, find inspiration to live righteously. Amen. Sabi nga tayo talaga, ang destiny natin ay ang gusto ng Panginoon tayo ay sumunod sa Kanya upang ang ko po ang gusto ng Panginoon, yung destiny natin sa bawat pagpili natin, lagi natin siya ang ating pipiliin sa ating gagawin para maabot natin yung kanyang kaluwalhati, maabot natin ang kanyang biyaya at maluwalhati siya sa ating mga ginagawa. Ngayon, yung destiny, sinasabi na meaning ng destiny, God's purpose of your life. Di po ba? Ngayon, ano yung purpose natin? Ang sinasabi nga na basahin natin itong Romans 8:29 verse 30. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Sapagkat simula't simula pa'y alam na ng Diyos sino magiging kanya, at ito'y pinili na niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak niya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili niya noong una ay ang kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang pinawalang sala niya ay binahagingan niya ng kanyang kaluwalhatian. Di ba po tayo, tunay ngang dakila ang ating Panginoon? Ano yan yung dito sa sinasabi na to ng ating Panginoon, katulad ng aking patotoo na ako po'y dating nalayo sa Panginoon, pero bata pa ako, alam ko na may Diyos. Alam ko na kasi ang mother ko ay ang lola ko ang nagsimula sa amin na maging born again. At kami, mga bata pa kami, kasama niya na kami sa church, sa malayo pa, Pasay, tiga Parañaque pa kami, umati kami sa Pasay. Alam ko na yung kung sino ang ating Kristo, sino ang Diyos natin. Pero insincerely talaga, nagpagsunod pa rin ako noon. Pero hindi talaga naliligaw pa rin. Bilang Kristiyano, naliligaw pa rin. May maling pa rin. Kasi nung time na yon, naging yung kabataan ko pa noon, syempre, mapusok ang mga kabataan. May identity crisis ako. Hindi ko alam kung ano yung tunay kong pagkatao. Pero, kahit na nawawala ako, at the end, pagdating ng mga bagay na hinahanap mo siya, andun pa rin yung ko sa kanya. Lagi, hinahanap ko pa rin siya. Tapos, dadating na naman yung pagkakataon, maliligaw ka na naman. Pipikit ka naman.
pipikit mo sarili mo, hingi ka lagi ng tawad. Pero dapat hindi na mauulit. Dumating yung point na umuwi ako ng bahay, umuwi ako galing ako sa trabaho, sa rota. Pag uwi ko, wala akong kapera-pera, birthday ko po noon. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sabi ko may emptiness sa buhay ko. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, sabi ko napapagod na ako. Lord, tulungan mo ako na makita ko yung tunay na kalooban mo. Bigyan mo ako ng peace of mind. Bigyan mo ako ng bagay na magpapalugod sa iyo. Gusto ko magbalik loob sa inyo. Bigyan niyo ako ng sign kung ano ba yung pwedeng mapalayo ako sa makaiwas ako sa kasalanan. Yung time na yun, sabi ko, bigyan mo ako ng sign. Tapos, ayun po, doon na biglang may tumawag sa telepono. Nakausap ko yun na yung aking forever, yung asawa ko. Sabi ko, ay, eto na. Sabi ko, yun, nakilala ko yung misis ko. At naglakas loob ako sa kanya na alam ko, kala ko hindi niya magugustuhan. Pero at the end, kami pa rin. 25 years na kaming nagsasama at salamat talaga sa Panginoon. Kaya sabi nga, 'di ba, sapagkat simula't simula pa alam na ng Diyos sino ang magiging kanya at ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Tapos sinabi niya na pinili niya noon pa una at kanyang tinawag at ang mga tinawag niya rin na pinawalang sala niya. Kaya yung mga hanggat may buhay tayo, nagkakasala ka, pero huwag kang mahiyang bumalik sa Panginoon. Andyan lang siya. Uulitin ko, laging nakaganyan lang ang ating Panginoon. Ang kamay niya, dalawang kamay niya nakaganyan. Hinihintay ka lang bumalik sa Kanya. Hinihintay ka lang niya na i-ano mo ang buhay mo sa Kanya at yun aayon na ang kalooban sa iyo. Yung mga maraming problema. Pero andyan pa rin gusto mo hanapin ang Panginoon. Mag-pray ka, sabi mo, Lord, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Linisin mo ang puso at isipan. Tulungan mo ako, Panginoon, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At yun tuloy-tuloy yun. Mararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Basahin din natin yung Efeso 2, chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos noon una pa man. Di po ba? Kaya, where is your destiny? Di ba? Where is your destiny? Piliin mo ang ating Panginoong Jesus. Piliin mo siya. Piliin mo. Magsimula ka sa pagpe-pray. Una mong tatawagin ang ating Diyos Ama. At pagkatapos mo mag-pray, lagi mong sasabihin tatapusin mo ang iyong dasal sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. At paggabay ng banal na Espiritu. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Nandyan lang siya para sa atin, sa buhay natin. Lumapit tayo at unti-unti makikita mo ang biyaya ng Panginoon. Maraming pagsubok, pero 2 Corinthians 10:13, walang pagsubok sa anak ng Diyos na hindi kaya. Lahat malalagpasan. Kaya akala ko wala nang kapayapaan sa puso ko. Akala ko ang tunay na kaya ang number 1 sa puso ko ang ating Panginoon.
Siya lang sapat na sa buhay ko. Lalo na ngayon, second coming na. Hanggang wakas, panghawakan natin ang kanyang mga salita. Magbasa tayo ng Bible. At hanggang dito lang, maraming salamat sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoong Jesus. Diyos Ama, sa tanging pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah.